Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 2, 2025. Pag-usapan po natin ang suspendidong kongresista sa loob po ng 60 araw nang wala pong bayad. Ito po si Kiko Barsaga. Kahapon, na pagkasunduan na po ng mayorya ng House of Representatives na isuspindi nga po itong si Barsaga para po sa kanyang mga hindi magandang inasal o ginawa sa mga nakalipas po ng pagkakataon. Kayo po ba isang ayon na suspendido lamang itong si Kiko Barsaga? Kasi yun lang yung ipinataw na parusa sa kanya eh. Marami talaga dito ang hangad sana tanggalin na bilang kongresista itong si Barsaga. Pero hindi po ganun yung nangyari, kaya pakinggan po natin ang balita. 60 araw sinuspinde si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga dahil sa kanyang controversial na social media post. Inutusan din si Barsaga ng Kamara na burahin ang mga naturang post sa loob ng 24 oras. Ang sagot ni Barsaga sa kanyang suspensyon sa unang balita ni Darlene Kai. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Musta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pa? Oh, ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Balikan natin yung reklamo ni Congressman Puno. Siya po talaga yung nanguna para po ireklamo nga ito sa Committee on Ethics diyan po sa House of Representatives. Noong September 15, 2025, sa isang press conference, pinresenta nito pong si Congressman Puno ang mga batayan kung bakit dapat sampahan ng reklamo sa Ethics Committee itong si Barsaga. Balikan po natin ang mga pangyayari ng araw na yon. Okay, so ito yung first cause, conduct prejudicial to the service. Okay, the rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and influence. When spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, weaponized official platforms to denigrate government, betray the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents. So let's see what he has been posting. Okay? So yeah, sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Yung magawain ba yun ng matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Matt, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya, tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba ikilos yan ng matinong congressman? Yan ba ipapayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Di ba? Tinan ninyo. Next. Bakit may mo once month pero wala? Bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matandaan na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan namin lahat ng klaseng birong ganyan eh. Pero hindi ganito eh. This is out in social media. It demeans women and it offends me eh. Personally So, hindi pa pwedeng ganyan eh. Next. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala niyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba, kung sa rally lang, gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababayan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung Di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to eh. Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuhin yung mga babae natin, kababayan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website
to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, ito na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Hindi, masakit ang loob ko, hindi mainit ang ulo ko. Sakit ng anak ni PD ito eh. Alam niyo, tinan niyo yan. Oh, sige, go. Oh. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Ito nga tayo. Ang daming binabatikos dito dahil mga ganyan, tutungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Dahil he is not well. Siguro, kung gawin niya ng iba, bakit pinalusot niyo yan? Kami, hindi niyo ginaganyan. Highest paid careers. Politician. Ano sabi niya? Ako yan? Parang gano'n. Ha? Yun, nakikita niyo yan. Oh. Now, okay, nakakatawa. O, lagay mo na, sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya eh. Di ba? Kung siya walang kasalanan, bakit sinasabi niya yung tatay niya ganyan? Sinasabi niya yung nanay niya ganyan? Kinausap namin ng nanay, sabi niya, hindi ko makontrol yung bata eh. Kung sana, sinuway na lang ng nanay at tumigil na sila at ilalagay niya sa maayos yung kanyang mga post na hindi naman nakaka-insulto sa kababaihan natin, okay lang, papabayaan namin. Eh wala daw magagawa, but somebody has to discipline this boy. We cannot allow this to be propagated as if it is normal. Di ba? O next. Ito. A member shall act at all times in a manner that reflect credibility on the House. Ito ang kanyang mga kwan eh. The use of official verified Facebook page to disparage government. Okay? Because, you know, in other countries, they will look at the official Facebook pages of legislators. You will get somebody from the United States, from Europe, people in the finance sector of their respective financial institutions. I-research nila yung Pilipinas. Ano ba yung mga congressmen sa Pilipinas? Lalabas yung mga sinasabi niya. So it causes damage, not just to the people around him, not just to his family, not just to his party. It causes damage to the country and society as a whole. Oh. Tapos ito, good news, mapapalitan si Speaker Romualdez. This week, bad news, si Sandro magpapalit. What is this? Diba? Yan ba matinong... Ewan ko. In short mga tol, may problema talaga sa behavior itong si Barsaga. No? Sabi nga ni Congressman Puno, unwell siya. At dahil po dyan, I do not know kung tama talaga itong naging desisyon ng Kongreso, ano? Eh, suspendido po siya for 60 days. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Kinampihan po siya ng 5 kongresista at magugulat kayo doon sa isang kongresista na kumampi sa kanya, si Congressman Lebiste, ang anak ni Loren Legarda. Menda ng komite na suspindihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives. And consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ng committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity
to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Speaker, the honorable sponsor was willing to yield to a few questions. Mr. Speaker, there's already a motion, and pursuant to our rules, Rule 121, the period of voting can no longer be interrupted by any motion or issue. Mr. Speaker, the voting hasn't started yet, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. After the 27 pages of the committee report, Mr. Speaker, Honorable Tiangco, let's allow the members to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll of members. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perfecto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable. Etong si Congressman Lebiste, di ko rin alam kung may something din ito pero magaling ito no? Billionaire nga po ito. Pero ang isa sa parang hindi pangkaraniwan na kilos ng isang tao ay yung ginawa niya kahapon sa napanood ko sa balita. Oo, nandun na tayo. Kung sa tingin ngayon ng publiko corrupt si Congressman Garjola, pero parang nangaasar ba siya? Di ba? Kasi napanood niyo yung balita, gusto niya makipag-selfie doon sa taong inaakusahan niya na kontratista. Di ba? Kung ikaw normal ang isipan mo, I'm not saying na hindi normal yung sa kanya, hindi mo gagawin yun. Syempre dapat galit ka nga dun sa tao na yun Di ba? Dahil siya nga ang itinuturing na parang pangalawa kay Saldico. Tapos makikipag-selfie ka pa sa kanya. Ano yun, inaasar mo lang siya? No, hindi natin malaman tuloy ngayon kung nagpapapansin lamang itong si Congressman Leandro Lebiste o may something. O baka naman talaga nagpapapansin lang, gustong gumawa ng pangalan dahil pangarap din naman siguro nitong maging senador, katulad po ng kanyang ina na si Loren Legarda. Para sa akin, na minadali natin itong desisyon, hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House. Ahayaan mo na lamang na yung mga kongresista magtarantado sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Ganun ba yon? No? Oo, hindi yan ang hakbang para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa inyong mga kongresista. Tama ka doon. Pero hindi tama na hindi nyo bigyan ng leksyon itong si Barzaga. Napaka-lenient pa nga. Napakagaan ng parusa, 60 days lamang. Kung ako nakaupo dyan, tanggal sa akin yan. And this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Habang suspendido, walang sweldo allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayag. Walang sweldo walang allowance. Ngayon, basahin po natin ang legal insight ni Attorney Reyes Del Rosario tungkol po dyan. Yung Tagalog version na. No, may Tagalog version naman yan Ayon po sa legal na paniniwala nitong si Attorney Reyes Del Rosario, ay basahin natin. Sinuspinde ng mababang kapulungan si Kiko Barzaga ng 60 araw na walang sweldo. Ayon sa Ethics Committee, sobrang pabigat at walang ingat ang mga pahayag niya sa social media at nakasira sa dignidad ng mga institusyon o ng institusyon. May malinaw na batayan ito. Sinasabi ng Konstitusyon, Article 6, Section 16, Paragraph 3, na may kapangyarihan ang bawat kamara na parusahan ang sarili nitong miyembro para sa disorderly behavior at pwedeng magsuspindi o mag-expel basta may 2/3 boto or 2/3. May obligasyon ang mga opisyal ng gobyerno
na kumilos ng may respeto sa posisyon, nakasaad sa Republic Act 6713 na dapat nilang panatilihin ang tiwala ng publiko. By the way, yung Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Employees and Government Officials. Pinili ni Barzaga na maglabas ng mga pahayag na umatake sa kapwa mambabatas at nagpasiklab ng galit. Nakita ito ng komite bilang asal na nagpapahina ng tiwala sa Kongreso. Hindi rin nag-alinlangan ang plenaryo dahil napakalaki ng bilang ng bumoto para sa parusa. Mahalaga ang ganitong disiplina sa loob ng institusyon. Malakas ang plataporma ng isang mambabatas. Malaki ang bigat ng bawat salita nila. Kapag ginamit ng isang miyembro ang posisyong ito para magpalaganap ng pahayag sa walang ingat at posibleng magdulot ng kaguluhan, tungkulin ng Kamara na kumilos. Kung hindi sila kikilos, magmumukhang wala silang kontrol sa sarili nilang hanay. Sana naririnig ito ng manggagawa party list representative. May ilan na nagsasabing mabigat ang parusa. Ang baba nga niya kung tutuusin, 60 days lang. Wala namang sinasabi ang konstitusyon na dapat magaan lang ang disciplinary action. Sadyang malawak ang kapangyarihan ng Kamara para protektahan ang integridad nito. Kapag may lumabag, may kaakibat na pananagutan. Hindi ito pag-atake sa malayang pananalita. Paalala ito na ang malayang pananalita ng opisyal ng gobyerno ay may kasamang responsibilidad. Gamit ang kapangyarihang ibinigay ng konstitusyon, nagpasya ang Kamara na parusahan ang isang miyembrong lumampas sa linya. Sa pangyayaring ito, mas matibay ang basihan ng institusyon kaysa sa mambabatas na lumabag sa sariling tuntunin ng Kongreso. Yan po kitang-kita natin dito sa isinare na legal insight ni Attorney Reyes del Rosario na meron talagang pananagutan itong si Congressman Barzaga. At alam nyo ba, hindi lang ito ang kakaharapin na problema nito. Itong si Barzaga, kinasuhan po ito ng asosasyon diyan po sa Forbes Park, ng paglabag sa batas. I do not know the particulars Pero kaugnay ito doon sa ginawa nilang pang-aabala nang sila ay mag-rally doon sa gate ng Forbes Park. Sa paningin ng mga miyembro po nito, sinisira nila yung kaayusan at katiwasayan ng subdivision sa kanilang mga pinagagagawa doon noong partikular. Anong araw yon? September 21 yata yun, Kung hindi tayo nagkakamali sa petsa, basta September po yon. At sana lumabas ang katotohanan sa reklamo na yon. Yun po ay hindi na po ethical complaint. Yun po ay kasong kriminal. At pinag-aaralan din po, ewan ko kung aakyat din yan sa korte, para naman sa mga kasong inciting to sedition dito kay Kiko Barzaga. Yan ang mga aabangan natin sa mga susunod na panahon kung gugulong ba ang hustisya ng katarungan laban dito po kay Kiko Barzaga. Hanggang dito na lamang muna mga tol, at maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.